Mag-aanim na buwan nang nagsasama sa iisang bubong ang babaeng si Shalani at ang lalaking si Egan. Mula nang mabuntis si Shalani, ay pinilit niya ang asawa na magsama sila. Medyo may pagkaparaning din kasi ang babae. Inisip din niya na baka takasan siya ni Egan kahit siya lang naman ang mahal na mahal nito. Mabuti na lamang medyo nakaluluwag na ang pamilya ni Egan. Kaya naman pinahiram na sa kanila ang isang bahay na matagal nang hindi natitirhan, ang bahay na nasa Nueva Ecija. Napalilibutan ang bahay ng mga tanim na gulay, kung ano-ano pang halaman. Madalas ngang nanghihingi sa kanila ang ibang kalugar dahil talaga namang sagana sa pananim ang kanilang bakuran. Isang gabi, habang naglalaba si Shalani sa tapat ng dibombang tubig, tinawag siya ni Mang Kopa na nasa labas. Nakangiti pa nga ito at ngumiti rin siya. Iha, Shalani, pwede bang makipitas ako ng kahit isang talong lang? Ihahalo ko lang sana sa sinigang. Huminto sa paglalaba ang babae. Ay oho, wala naman ng problema. Gaya ho ng dati, nung wala pa po kami rito. Malaya ho kayong makakakuha ng pananim dyan. Alam mo, Iha, ang bait-bait mong tao. Napakaswerte sa'yo ni Igan. Nako, ewan ko na lang kapag itong si Igan ang nagloko pa. Naku, sakto lang naman po. Marami din po akong pagkukulang bilang asawa. Hindi naman po ako perpekto. Pagkukulang baka mo? Ay Diyos ko, iwasan mo yan. Alam mo kasi, ang mga lalaki, maghahanap yan ng iba kapag hindi nila makuha ang gusto nila sa mga asawa nila. Ay, ganun po ba yun? Eh di, ganun din po kayo. Pagkatapos mamitas ng isang pirasong talong, bumuntong hininga ang matanda. Lumungkot naman ang mukha nito. Oo, ganun din ang ginawa ko. Kaya nga heto, wala akong asawa kasi nagkamali ako. Sandaling natahimik ang kanilang paligid na parabang may dumaang anghel. Kaya nga dapat kayong dalawa ay laging nagkakasundo. Kung may problema, pag-usapan. Nakukuha sa magandang usapan ang lahat ng bagay, Iha. O paano? Balik na ako sa pinapakuluan ko ha. Maraming salamat ulit sa talong. Naiwang napapaisip na lamang si Shalani noong mga sandaling yun. Alam niyang may punto naman talaga ang matanda. Pero sa isip-isip ng babae, hindi naman siya magagawang ipagpalit ng kanyang asawa. Dakong 9:00 na ng gabi, nang maisampay na ni Shalani ang mga nilabhan. Makailang ulit na siyang patingin-tingin sa relo, pero wala pa rin ang kanyang asawa. Inisip na lamang niya na baka nag-overtime. Foreman pa naman ang kanyang asawa sa isang construction site sa bayan. Umupo si Shalani sa tapat ng lamesa, nagsandok ng kanin. Mauuna na siyang kumain dahil parang nagrereklamo na ang bata sa kanyang sinapupunan. Naagaw ang atensyon niya dahil sa mga nagbabagsakang galon sa gilid ng kanilang bahay. Huminga ng malalim si Shalani. Pinilit niyang hindi na lamang pansinin. Nitong mga nakaraan lang kasi, napapadalas ang pagiging paranoid niya. Kada mahinang tunog o simpleng kalabog lang, nag-iisip na siya ng kung ano-ano. Ay, kasalanan nito ng baklang yun eh. Kung bakit naman kasi siya nagkwento. Kung hindi sana siya nagkwento ng tungkol sa mga aswang na yan, edi hindi sana ako mapapraning. Si Berto ang baklang tinutukoy niya. Unang dating pa lang nila sa bahay na yun agad ang naging kaibigan ni Shalani. Mabait at matinong bakla naman si Berto. Kaya hindi malabong magkasundo silang lahat sa maraming bagay. Umiling-iling na lamang si Shalani, saka sinimulang magsandok ng kanin at ulam. Nang susubo na sana si Shalani, nagulat siya nang biglang dumating naman ang baklang si Berto. "Churan!"
Muntikan nang mabitiwan ni Shalani ang hawak na sandok dahil sa pagkagulat. Baliw ka talaga. Kinugulat mo ko? Kapag ako nanganak ng mula sa oras, kasalanan mo to Oy, mad na ang Ren ng Junties. Nakabasis, hair lang ako no. Para i-giveaway itong dala kong sinigang. Unit sabaw diba para sa baby mo na may kapugiang umaapaw. Inilagay ni Berto ang isang mangkok sa ibabaw ng lamesa. Umupo rin si Berto, kaharap ng babae. Nag-abala ka pa kahit anong oras na. Pero salamat Siguro kung naging lalaki ka, ang swerte na magiging jowa mo. Ang sweet mo Yok! Huwag ka nga mag-thinking ng ganyan sa akin. Standing ovation ng mga balahibo ko. Natawa na lamang si Shalani. Oh, where's Papa Egon? Alone ka lang? Wala pa nga. Nag-overtime na naman siguro sa site. Alam mo naman yun. Siyempre, nagbabatak talaga yun. Kasi 3 buwan na lang, manganganak na ako. Oh, taray. Ang sipag to the max ng knight in shining armor ni Rena John Diaz. Pero alam mo, good talaga yung mga ganyang boylet. Bihira na yan karamihan sa mga lalaki now. Kung di man palamunin, nagjo-jombag ng asawa. Like my pudra, just kay. Di pa ma-deadball, laging nananakit kay Mother Earth. Uy, masama yan Alam mo, kahit hindi natin gusto ang isang tao, dapat hindi tayo nananalangin ng ikakapahamak nila. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng kapalaran nila. Bait mo to. You know what? Worried a kiss. Worried? Bakit? Ay, nag-aalala a kiss for you. Kasi kapag masyado kang mabait, mas magiging tanga ka. Di mo knows yun? Tanga saan? Sa pag-ibig. Kaya girl, hinay-hinay lang sa magiging good person mo. Dapat knows mo rin ang magmasid sa surroundings, okay? Oo na. Eto na naman tayo sa sermon ng tikbalang. Naku kumain ka na, sasabayan kita. Hindi ka pa ba kumain? Naku walang kanin sa baler. Sige na, kain na. Masayang nagkwentuhan ang dalawa habang kumakain sila. Hindi nila namamalayan ang oras. Sa tagal nilang nag-uusap, napansin nilang dalawa na ubos na pala nila ang kanin. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, nagpaalam na rin ang bakla. Pakembot-kembot pa itong lumabas ng pinto. Sis, Garna Akes Hindi ko na mahintay ang Papa Egon. Maraming thank you sa kanin at sa bonding. Marami ding salamat sa sinigang. Ang sarap. Ano pa nga ba? Masarap din ang luto. Sige, babush! Unti-unting nawala ang ngiti ng babae habang pinagmamasdan si Berto paalis. Naalala niya naman kasi na mag-isa naman siya sa bahay. Nakaramdam siya ng antok pero wala pa ang kanyang asawa. Hindi rin naman niya nagawang i-text dahil wala siyang load. Tinatamad siya na magpunta sa tindahan dahil may kalayuan din ang bahay nila. Isa pa, malamig na rin ang klima sa labas at baka siya ay mahamugan. Ayos lang kaya si Mahal. Ito na yung pinakamatagal niyong overtime Pumasok na lamang siya sa loob. Kinandado niya ang pintuan sa sala. Tumambay sa kanilang kwarto. Dinampot niya ang dekaypad na cellphone. Naisipan niya mangutang muna ng 5 pisong load sa network para naman makapagpadala siya ng text messages sa kanyang asawa. Magpapadala na sana siya ng text sa asawa nang biglang may kumatok. Madaling napabangon ang babae, nagpunta sa sala. Bubuksan na sana niya ang pinto nang maalala ang sinabi ng kanyang nanay na kapag may kumakatok ng 10 oras ng gabi, dapat tanungin muna ang pangalan para malaman kung totoo nga bang tao ang nasa labas. Egan, ikaw ba yan? Tumigil ang katok. Akala ni Shalani may matatanggap siyang tugon, kaso wala.
Nanatiling tahimik sa labas. Mga kuliglig lamang ang naririnig niya noon. Egan, mahal? Ikaw na ba yan? Sumagot ka! Halos 3 minutong tumagal ang katahimikan. Naramdaman ni Shalani na parabang may naglalakad sa labas. Kaya kutob niya na may kung sino nga ang naroon. Nang mananahimik na si Shalani, bigla namang may kumatok. Palakas ng palakas na kumakatok. Kaya naalarma ang babae. Mahal, hindi ako nakikipagbiroan ha. Papaluin kita ng tubo, sige ka. Nanahimik uli sa labas, pero may narinig si Shalani na parabang tunog ng aso na parang umaangil. Nawala rin iyon agad nang marinig ni Shalani ang katok ng kanyang asawa. Shalani! Buksan mo itong pinto! Ako ito! Nakahinga ng maluwag ang babae. Nagmamadali siyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang lalaki na mukhang pagod na pagod. Kararating mo lang ba? Oo, bakit? As in, pagdating mo, kumatok ka agad? Oo nga, bakit ba? Medyo iritado ang lalaki. Hindi alam ni Shalani kung bakit. Kaya naman, hindi niya lang sinabi kung ano ang nangyari. Pumasok ang lalaki at umupo sa tapat ng lamesa. Pagbukas nito ng kaldero, walang laman na kanin. Nagsalubong ang kilay ni Egan. Napahawak na lang sa noo. Bakit ano? Bakit walang kanin? Hindi ka ba nagsaing? Kalmado lang ang boses ng lalaki, pero mahalata ang pagkairita nito. Akala ko kasi hindi ka uuwi ngayon. Kaya hindi na ako nagsaing. Kailan ba ako nag-stay sa site? Tsaka naubos mo ang isang kaldero? Hindi ba makakasama sa bata ang masyadong busog? Umupo na rin si Shalani sa gilid ng lalaki. Hinawakan ang kamay nito. Eh kasi mahal, nandito kanina si Berto. Eh alam mo naman, nagkwentuhan, tsismisan. Parang naging pulutan namin yung kanin kanina eh. Kaya hindi namin namamalayan, naubos na pala namin. Huminga ng malalim si Egan. Sinubukan itong magtimpi, pero hindi na rin ito kinaya. Shalani naman, alam mo naman pagod ako sa trabaho. Sobrang overtime roon kaya wala kaming oras para kumain. Tapos ngayon pag uwi ko rito wala pang pagkain. Ano ba yung bakla na yan? Wala bang bahay yan? Bakit dito pa kumain? Ngayon lang naman siya nakikain. At saka may dala naman siyang ulam kanina. Wala akong pakialam kung ngayon lang o hindi. May dala man siyang ulam o wala. Wala akong pakialam. Ang akin lang, tirahan niyo ako ng kanin kasi gutom ako. Naggambas pa si Egan sa ibabaw ng lamesa. Ikinagulat ni Shalani ang naging kilos ng kanyang asawa. Sa buong buhay niya, hindi niya kailanman nakita ang asawa na maging ganun. Nasanay siyang palaging nakangiti si Egan. Para bang hindi ito marunong magalit noon. Pero iba ng gabi na yun. Sobrang laki ng isyo para sa lalaki ang pagkaubos ng kanin sa kaldero. Eh bakit ba kasi palagi ka nilang overtime? Ako mag-isa lang, walang kasama. Iniisip mo ba na nasa maayos akong lagay? Alam mo naman na bago pa lang tayo rito. Tapos hinahayaan mo lang ako sa gabi na mag-isa. Puro ka trabaho. Kung hindi ako magtatrabaho, anong kakainin natin? Magtrabaho ka, pero hindi yung sobra-sobra na. Kailangan ko rin ang presensya mo. Lalo na sa mga oras na hindi ako komportable. 6 na buwan ang tiyan ko. Sensitibo akong magbuntis, sabi ng doktor, hindi ba? Tapos ikaw, puro lang trabaho yung nasa isip mo. Natameme si Egan sa sinabi ng babae. Tuluyan na itong hindi nakatugon nang makarinig sila ng parang asong umaangil. Ano yun? Eh di alamin mo. Gusto mo ba ako pang tumingin sa labas? Padabog na tumayo si Egan. Lumabas ito ng bahay. Tiningnan ang kanilang bakuran pero wala naman siyang nakitang tao. Ang napansin niya lang naman
Mga bakas ng paa sa gilid ng bintana. Mga bakas ng paang parang umapak sa putik. Pero hindi iyon pinansin. Bumalik na lamang ito sa loob. Huminga na uli ng malalim si Egan. Para bang nahimasmasan noon ng mga oras na iyon. Pasensya ka na. Nadamay ka pa sa init ng ulo ko. May nangyari kasi sa trabaho eh. Nag-aayos naman ang mag-asawang Egan at Shalani. Kumalma rin ang babaeng si Shalani. Isang halik lang ang katapat nito ay natunaw na agad ang nagbabagang damdamin. Kahit alanganing oras, pinagsaing pa rin ni Shalani ang kanyang asawa. Nasa labas ang kanilang lutuan pero hindi niya ininda kung anumang nilalang ang umaangil. Makalipas ang kalahating oras, naluto na rin ang kanin. Nakakain naman si Egan, kaya pareho silang matino ang timpla. Bukas nga pala gagabi na naman ako. Nasabi ko na sa'yo nagka-problema sa site, di ba? Kaya marami din akong aayusin. Kapag mga 8:00 wala pa ako, magpasama ka na lang muna kay Berto. Basta siguraduhin mo lang na bakla yan ha. Baka mamaya niya nagpapanggap lang yan. Natawa naman si Shalani habang nakaupo ito sa kanilang kama. Si Egan naman, katatapos lang makapagpalit ng damit. Bakla si Berto, ano ka ba? Naaamoy ng mga babae kapag totoong bakla ang isang lalaki. Naninigurado lang ako ha. Mas magandang sigurado tayo, di ba? Magkukwento pa sana si Shalani tungkol sa kanyang mga werdong nararamdaman nang mapansing nakaidlip na ang lalaki. Naninibago talaga siya sa kanyang asawa. Hindi siya sanay na parabang wala nang pakialam ang lalaki sa kanya. Umiling-iling si Shalani. Pinagpalagay na lamang niya na sadyang pagod lang sa trabaho si Egan. Kinabukasan ng maaga, sabay silang gumising. Nagpakulo ng tubig sa labas si Shalani para ipagtimpla ng kape si Egan. Kaaga-aga ay dumating naman ang matandang si Mang Kopa. Pero sa puntong iyon, may hawak na siya ng plastic, may lamang karne. Huminto ang matanda at biglang kinausap ang babaeng si Shalani na abala sa pagpapakulo. Shalani, halika nga muna. Nagtatakang tumingin ang babae. Maingat itong tumayo at lumapit sa matanda. Mamimitas ho ba kayo ulit? Sige lang ho. Marami pa ho doon. Nako hindi. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Pero pangako mo sa akin ha. Hindi mo ako pag-iisipan na baliw ha. Pilit ng ngiti ang naipakita ni Shalani kay Mang Kopa. Pero ganun pa man, interesado pa rin siyang malaman kung ano ang itatanong sa kanya. Kagabi kasi, galing ako sa kapatid ko sa kabilang istrito. May nakita akong baboy Ramona nang galing sa bakuran ninyo. Matanong ko lang, may nangangaswang ba sa'yo kagabi? Sa tanong na iyon, nagtayuan ang mga balahibo ng babae. Nakaramdam ng panlalamig ang babae. Namamawis ang kanyang magkabilang palad. Hindi siya makasagot dahil sa puntong yun. Para bang nakumpirma niya na rin na hindi nga guni-guni lamang ang kanyang naramdaman. Lalo na kapag mag-isa lamang siya. Ay pasensya ka na kung natakot ka. Nako, hindi mo naman kailangang sagutin. Baka mamaya inormal na baboy lang naman ang nakita ko. O sige na iha, maglalakad na ako. Kailangan ko pa kasing magluto ng sinigang ulit. Nang maglakad na ang matanda palayo, saka naman lumabas ng pinto si Egan. Naramdaman ni Shalani na nasa likuran niya na ang asawa. Bakit kinakausap mo yun? Ha? Ano? Kung kasi nagtanong lang. Huwag mong kakausapin yun ha. Ang sabi ng iba kong kakilala, malas daw yung matanda na yan. Lahat ng kinakausap daw niyan minamalas. Buwe, totoo? Kilala mo si Richard? Yung lagi kong nakakainuman nung wala akong trabaho. Yung asawa niya na aksidente. Buti na nga lang daw hindi na grabe.
Nangyari daw yon kasi kinausap na matandang yan yung asawa nun. Dahil lang doon, sasabihin na nilang malas si Mang Kopa? Marami pa kasing taong minamalas. Hindi lang si Richard. Ikaw din umiwas ka ha. Walang masama kung maniniwala tayo. Tapos na ba yung iniinit mo? Nagkakape na ako. Naiwang tulala ang babae. Hindi nito alam kung ano ang unang iisipin. Kung haka-haka bang malas si Mang Kopa o ang aswang na sinasabi ni Mang Kopa. Ginawa ni Shalani ang lahat para alisin sa isip ang bagay na iyon. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pag-aasikaso sa kanyang asawang si Egan. O mahal, ikaw na muna bahala rito ha. Pasensya na, subsob ako sa trabaho. Alam mo naman, kailangan natin ng pera para sa panganganak mo. Tanghali na makapaghanda ang lalaki pagpasok sa trabaho. Ayos lang naman ako dito. Tatawagin ko na lang si Berto. Sige na, aalis na ako ha. Baka pahirapan ako makasakay sa bayan. I love you. Ingat. Kumaway ang lalaki sa kanya nang makalabas na iyon ng bakuran. Lintik na yun ah. Walang I love you too? Dahil wala namang gagawin si Shalani noong tanghaling iyon, minabuti niyang magpunta na lamang kina Berto. Magbabaka sakaling naruroon ang bakla para imbitahan sa kanilang bahay. Nakapayong pa si Shalani noong mga oras na yun dahil tirik talaga ang araw. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, isang matandang babae ang nakasabay niya. May kapayatan ang babae. Sa palagay ni Shalani, kasing edad lamang yun ng kanyang ina, hindi pa man katandaan. Ngumiti sa kanya ang babae. Ngumiti din naman si Shalani. Napatigil siya nang maramdamang sumipa ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Oh, iha, ayos ka lang ba? Napansin kasi ng babae na napatigil si Shalani at napahawak sa tiyan. Ayos lang naman po ako. Sumipa lang po yung bata. Biglang hinawakan ng babae ang kanyang tiyan na para bang inaalam kung saan nakapwesto ang sanggol. Iha, huwag kang mag-alala. Kumadron na ako. Inaalam ko lang kung tama bang posisyon ng anak mo. Naku, mahirap kapag lumabas yung suhi. Kumadron na po kayo? As in, nagpapaanak kayo? Tumango lamang ang ali at nakangiti. Sa katunayan, papunta ako ngayon doon sa paanakin ko. Saka lang napansin ni Shalani ang mga daladalang gamit ng ali. Sa puntong iyon ay madali siyang naniwala na lehitimong kumadro na nga iyon. Ano pong pangalan at numero ninyo? Para kapag manganganak na ako, kayo na lang pong tatawagin ko. Ang sabi kasi ng mga napagtanungan namin dito, sa bayan pa raw ang paanakan. Baka hindi na po ako makaabot doon, lalo't pahirapan ang sasakyan dito. Ay, sandali, taga rito lang po ba kayo? Ibinigay ng ali ang kaperasong papel na may pangalan nito sa ilalim. Taga kabilang istrito lang ako, kaya madali lang ako makakapunta rito sa oras na kailanganin mo. Gemma po pala ang pangalan nyo. Sige po, papupuntahan ko na lang po kayo sa kaibigan ko. Sige, mag-iingat ka ha. Huwag na huwag kang makikipag-usap sa kahina-hinala. Hindi ko alam kung naniniwala ka. Pero baka hindi mo alam, nalapitan ka na ng aswang. Sige po. Nagmamadaling naglakad paalis ang babaeng buntis. Hindi na niya nilingon pa ang ali. Kainis naman si ate. Sa halip na mapayapa akong maglakad, papapraning patuloy ako. Narating ni Shalani ang bahay ni Berto. Tamang-tama ang dating niya. Dahil sa mga oras na yun, nasa bakuran lang din si Berto habang nagpapakain ng mga manok ng ama nito. Psst! Berto! Hindi lumingon ang bakla, ngunit inulit ni Shalani. Psst! Huy! Berto! Nakangiting lumikon ang baklang si Berto
at pakembot-kembot pang lumapit kay Shalani. Bakit? Anong kailangan ng Ryan ng Juntis? Pagkatapos mo dyan, sama ka sa akin sa bahay. Wala akong kasama eh. Nagsaboy muna si Berto ng patuka sa mga manok bago nagsalita. Napapadala sa yata sis Why? May problema ba sa baler ninyo? Kaya nga kita pinapapunta sa bahay. Doon na natin pag-usapan. Okay, pakapatibog ko na lang ng mga manok kong itay. Imbiyer na nga ang kese sa mga chicken itay. Mas lab pa nga ni Podra kaysa sa pamilya niya. Pag ako nainis, fried chicken ang huling hantungan nila. Matapos mapakain ni Berto ang mga manok, ay pasimple rin itong umalis. Hindi na ito nagpaalam pa sa ama dahil alam nito na hindi matatapos ang utos nito. Wow! Fresh na fresh ang hangin dito sa baler ninyo, sis. Unlike sa amin, fresh na fresh ang mga ifot. Umupo agad si Berto sa nag-iisang sofa, pero malinis at walang alikabok. Kumain ka na ba? May pagkain pa dyan. Later on na. Mas bet ko kasi yung chika mo. So ano na? Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Shalani. Kapansin-pansin naman ang pagkabahala na bigla na lamang lumitaw sa kanyang mukha. Umupo ang babae sa gilid ng bakla. Huminga ito ng malalim, saka nagsalita. Bex, naniniwala ka ba sa mga aswang? Nawala ang ngiti sa mukha ng bakla nang marinig ang tanong na iyon. Iba yata kasi ang nasa isip ni Berto. Alex? Aswang? Oo, aswang. Naniniwala ka ba? Alam mo sis, never ako nakasight ng aswang. Pero base kasi sa mga murder kills, ang aswang daw ay legit. Pero mas pabibo daw ang mga aswang sa mga darkness na area. Sa area natin na maliwanag, so I don't know if may aswang here sa atin. Kung meron man, baka yung mga kabet na nangangaswang na may asawa na. Bex naman, magseryoso ka nga. Seryoso ako eh. Seryoso Kes. So ituloy mo, sige. Kaya lagi kitang pinapapunta rito. Kasi mapa umaga, tanghali o gabi, may nararamdaman akong kakaiba rito. Alam mo yung parang laging may nakatingin sa'yo. Tapos kapag gabi naman, may naririnig akong parang aso na umaangil. Narinig nga yun ni Egan eh. Pero hindi niya lang pinansin. Get song ka na. So, ilaaswang kang juntis ka? Palagi ko, kasi, Napahawak si Shalani sa kanyang tiyan nang bigla iyong sumakit. Ay, Diyos ko Lord, ano? Kaya na ba ang bagets mo? Ang sakit ng tiyan ko. Sobra. Buka ka na, Bex. Buka ka na. Catch mo na ang bagets, dali. Catch ko na ang bagets, dali. Hindi pa ako manganganak. Masakit lang. Mas lalong kinabahan ang dalawa nang makita nilang dinudugo na pala ang babae. Hindi ganun kadaming dugo, pero sapat iyon para mabahala si Shalani. Bex, may load ka ba? Tawagan mo itong numero na yan. Kinuha ni Berto ang kaperasong papel mula sa babae. Gemma? Sino tong girl na to? Kumadron na yan. Please. Nagmamadaling nagdial ang bakla sa kanyang cellphone, habang si Shalani naman ay sumasakit pa rin ang tiyan. Bax, eto na! Kausapin mo na! Binigay ni Berto ang cellphone kay Shalani. Nabahiran pa nga ng dugo ang cellphone na yun, ngunit wala nang pakialam si Berto. Ang mahalaga na lang sa kanya, malagay sa mabuti ang buntis na kaibigan. Hello? Ako po yung buntis kanina. Pwede po bang pumunta kayo sa bahay ko? I-text ko na lang po ang address. Hindi ko po kabisado eh. Nabitiwan ni Shalani ang cellphone nang bigla namang umatake ang sakit
Halos bumao na ang kuko niya sa braso ni Berto sa sobrang pamimilipit. Wala pang 10 minuto, nakarating kaagad ang kumadronang si Gemma. Nanlaki ang mga mata nitong sinuri ang babaeng buntis. Ay, Diyos ko! Halika, kuya, tulungan mo kung ihiga siya sa lamesa. Pinagtulungan ng dalawa na buhatin si Shalani. Halos mapatid ang ugat ng bakla sa bigat ng babae, habang ang ali naman na si Gemma parang hindi man lang nakaramdam ng bigat. Pakiusap po, iligtas niyo po ang baby ko. Huwag kang mag-alala, Iha. Walang mangyayaring masama sa bata. Ikalma mo ang sarili mo. Mas malalagay sa alanganin ng bata kapag masyado kang stress. May ipinainom na kung anong halaman di umano ang kumadrona kay Shalani. Sa pamamagitan ng halamang gamot na iyon, nawala ang pananakit ng kanyang tiyan. Napigilan din ang pagdurugo. Kahit paano, nakahinga ng maluwag ang babae at ang kaibigan nitong si Berto. Sa ngayon, ligtas na ang bata. Yung ininom mo kanina, pampakapit yun para hindi malaglag ang anak mo. Iha, masela ng pagbubuntis. Mabuti pa, palagi mo akong tawagin para mabantayan kita. At para na rin maagapan natin ang unti-unting pagbitaw ng sanggol. Nakaramdam ng kaba at kalungkutan ang babae. Kinakabahan siya na baka magalit ang kanyang asawang si Egan sa oras na malaman ang nangyari. Siguradong siya ang masisisi, kaya naman naiyak na lamang ang babae. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sa mga oras na yun, may nangyayaring hindi maganda sa kanyang anak. Ibig niyo po bang sabihin, ano mong oras ay pwedeng mawala sa akin ng anak ko? Masakit mang isipin, pero oo, yun ang katotohanan. Pero kung susundin mo ang mga sasabihin ko sa'yo, makakaiwas ka sa pagkakalaglag ng bata. Lalong naiyak ang babae. Niyakap naman siya ng baklang si Berto. Doong mga sandaling iyon, pakiramdam ni Shalani, wala siyang kwentang ina. Inisip niya na baka pinarurusahan siya ng Diyos dahil sa pagmamadali niyang magsama sila ni Egan. Nang maging maayos na si Shalani, umalis na rin ang kumadronang si Gemma. Naiwan na lamang doon si Berto at si Shalani. Sige na, Berto, pwede ka nang umuwi. Maraming salamat sa pagsama mo. Haler, ako gagara sa baler? Dito na lang ako at magbabantay ako sa iyo. Nag-aalala ako kasi baka mamaya yun kung ano pa mangyari sa iyo kapag nawala ako dito. Dahan-dahang bumangon si Shalani. Ramdam niya pa rin ang naiwang sakit sa tiyan, pero hindi katulad na nung dati. Sigurado ka ba? Nakakaabala na ako. Naku, susuga mo yan, bakla ka. Para saan ba't naging magsisi tayo? Maraming salamat talaga. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kanina kung wala ka. Umupo si Berto sa tabi niya. Hinaplos ang kanyang pisngi. Day, ingatan mo naman ang sarili mo, ha? Ayoko maging malungkot ka. Alam mo ba kung bakit love na love kita? Kasi sisi talagang turing ko sa iyo. Kapatid, ganar. Kaya mag-iingat ka palagi, ha? Okay? Tumango na lamang ang babae bilang pagsang-ayon. Nakaidlip si Shalani ng mga oras na yun. Hapon na siya nang magising. Sa sala lang siya nakatulog. Wala na si Berto nang bumangon siya. Lumabas siya ng kanilang bahay para sana mag-init ng tubig. Pagpunta niya sa salangan, naramdaman niya na parabang may taong nakatingin sa kanya. Lumingon-lingon siya sa kanyang paligid, pero wala siyang nakikitang kahina-hinala. Sa halip, sa isip-isip niya, baka napapraning lamang siya. Magpapaningas na sana siya ng kahoy nang biglang dumating ang baklang si Berto. May mga dala itong parang merienda nila, mga pagkain na alam ni Berto na makabubuti kay Shalani at sa bata.
Hoy, Reynang Junties! Bakit ka nag-wake up? O Diyos ko, magpahinga ka muna dyan, ha? Inagaw ng bakla ang takore. Inalalayan nito ang babae na makaupo sa mahabang upuan na nasa gilid ng kanilang bahay. Alam mo, konti na lang iisipin ko na sana ikaw na lang ang ama ng anak ko. Napadura si Berto sa narinig. Para sa bakla, kasuklam-suklam at nakakadiri ang ideyang iyon. Diyos ko, Shalani, nakakadiri ka! Napangiti na lamang ng mapait si Shalani. Seryoso kasi ito sa kanyang sinasabi. Mula kasi nang magbuntis ako, pakiramdam ko nagbago na si Ikan. Para bang ang layo na ng loob niya sa akin. Laging walang gana, iritado. Nauunawaan ko naman na pagod siya sa trabaho. Pero paano naman ako? Hindi ba kailangan ko rin naman ang atensyon niya? Bumuntong hininga lamang ang baklang si Berto. Ay nakasisi, ni-stress mo naman ang sarili mo dyan. Sabi niya. Sa tingin mo, may babae si Egan? Napalunok ng laway si Berto. Sa katunayan, matagal na rin itong iniisip ang bagay na iyon. Nagdadalawang isip lamang siyang sabihin kay Shalani dahil wala siya sa posisyon. Want mo talaga manos ang opinion, Akes? Tumango si Shalani, pero baka sa mukha nito ang kaba na bigla na lamang nabuo. Alam ko, sis, yung friend ko ganyan na ganyan din ang asawa. Nanlamig tapos may babae na pala. Pareho kayong juntis ng friend ko. Hindi ko naman sinasabi gano'n si Papa Egan, ha? Pero yung mga ganyang sign, that's bad sign. Hindi nakapagsalita ang babaeng si Shalani. Mas lalong naguluhan ang babae dahil sa ideyang baka may babae nga ang kanyang asawa. Hindi na tuloy nagkaroon ng kapayapaan ang kanyang utak. Yan na nga bang sinasabi, Ikes eh? Running to the max ka na, no? Kasi naman dapat di mo Akes tinatanong. Mabuti pa, magmeryenda na lang muna tayo, baklang ka. Kinuha ni Berto ang dituping lamesa sa loob. Sabay nilang kinain ang mga pinamili nito. Maraming ikukwento si Berto para naman maiba ang iniisip ng babae. Hindi nila namamalayan. Inabot na pala sila ng gabi. Maghapon ang bakla roon pero parang wala naman itong balak na umuwi. Gagi ka? Anong oras na? Baka hinahanap ka na sa inyo. Kaya nga eh. Pero mag-isa ka na naman dito eh. Worried ako. Ano ka ba? Kaya ko naman. At saka maya-maya nandito na si Egan. Sige na, maraming salamat ha. Okay, babush. Ay, ano yun? Nakarinig kasi sila ng tunog ng baboy. Parang baboy ramo na sumisinghot-singhot. May alaga ba kayong baboy, sis? Ha? Wala. Ano yung peglets na yun? Teka, saan ba yun? Sinundan ng dalawa kung saan nagmumula ang tunog na iyon. Nang malapit na sila sa likod ng bahay, nakula ang tunog. Dito na sinabi ni Shalani ang isang bagay na napagtanto niya. Berto, parang inaaswang na naman yata ako. Inaaswang? Nakalin? Ni Piggy? Ilang metro na lang ang layo nila sa likod ng bahay. Minabuti ni Shalani na huminto na lamang sila dahil masama na talaga ang kanyang kutob. Naalala ko yung sinabi sa akin ni Mang Kopa. Tinanong niya ako kung inaaswang daw ba ako. Kasi raw, may nakita raw siyang baboy ramo na lumabas mula sa bakuri namin. Ay bongga! Nagiging baboy ramo ng aswang? Oo, ayon sa napagtanungan ko. Nagpapalit-palit daw sila ng anyo. Hindi lang basta baboy ramo, marami pa. Muling narinig nila ang tila baboy ramo na nasa likuran ng bahay. Pero sa pagkakataon na iyon, mas lalo silang kinabahan dahil naririnig nilang umaangil iyon. Parang anumang oras ay lalabas iyon para atakihin sila.
Mahigpit lang ang hawak ni Shalani sa braso ni Berto. Takot na takot ang kanyang mukha. Nanlalamig din ang kanyang magkabilang palad. Hoy, Piglets! Aswang ka ba? Huwag kang maging angry ha. Wala kaming doing bad sa'yo. Umalis na lang tayo. Please. Aalis na sana ang dalawa nang biglang dumating ang lalaking si Egan. Kumpara nung gabi, mas maaliwalas ang itsura ng lalaki. Tila ba hindi ito nagtrabaho na maghapon, nakapang-alis pa nga ito nang umuwi. Saan kayo pupunta? Mahal mahamog na. Oh, good timing, Papa Egan. There kasi sa back ng house, may something na angry. Ha? Mahal, may naririnig kaming baboy ramo sa likod ng bahay. Parang galit na galit. Feeling ko talaga inaaswang ako. Nagsalubong ang kilay ng lalaki. Halatang nairita agad sa kanyang narinig. Inaaswang? Diyos ko naman, Shalani. Hindi totoo yan. Kung ayaw mong maniwala, edi puntahan mo ron. Umiiling-iling ang lalaki ng maglakad papunta sa likod bahay. Nakita nito ang baboy ramo at casual lang na itinaboy palabas ng kanilang bakuran. Ano? Aswang ka ba? O baboy ramo lang? Baka alaga lang yan ng iba na napadpad rito sa atin. Pero... Shalani naman. Ay, sis, gura na ako ha. Nandito na si Papa Egan. Sige. Babush! Babush! Kembot-kembot na umalis ang bakla. Sabay namang pumasok ang mag-asawa sa kanilang bahay. Maniwala ka sa akin, mahal. Ilang gabi na akong inaaswang. Lagi kong naririnig ang mga kaluskos, kalabog, katok, at yung baboy ramo na yun. Walang ganang umupo si Egan sa sopa nila. Yan ang ibubungad mo sa akin? Wala na bang iba? Bakit ba parang wala ka namang pakialam sa nangyayari sa akin? Kasi naman darating ako na walang pagkain tapos ibubungad mo sa akin ang mga ganyang bagay? Pagod ako. Gusto kong mag-relax at kumain. Tiningnan ni Shalani ang suot ni Egan. Nagtataka siya kung bakit iyon nakapang-alis. Pagod? Talaga lang ha? Bakit nakapang-alis ka? Umayos ng pagkakaupo si Egan. Magsasalita na sana ang lalaki. Nang makita nito ang natitirang dugo sa sofa, doon na kinabahan si Shalani. Alam niya na hindi niya maililihim kung ano ang nangyari. Ano ito, Shalani? Bakit may dugo rito? Hindi makapagsalita ang babae. Tumayo naman si Egan para pumunta sa lagayan nila ng labahan. Nakita ni Egan ang bestida ni Shalani na punong-puno ng dugo. Sabihin mo nga sa akin, nakunan ka ba? Kitang-kita sa mata ni Egan ang nagbabadyang galit. Bumilis din ang tibok ng puso ng babae. Mahal, hindi. Dinugo ako. Pero ayos ng bata. Nakakapit siya. Matatag siya. Napakapabaya mo kasing inay. Alam mo noong buntis ka kung ano-anong ginagawa mo. Daldalan pa kayo ng daldalan na baklang yun. Labas ka pa ng labas. Ayan tuloy yung nangyari sa'yo. Mahal naman. Tigilan mo nga ako. Pumayag ako na magsama agad tayo. Para matigil na ang kapraningan mo. Tapos ganito. Stress ang isusukli mo sa akin. Bakit ayaw mong ingatan ng batang yan? Ako ba talaga ang ama niyan? Malamang. Ikaw lang naman ang asawa ko eh. Ano bang iniisip mo? Kung talagang mahal mo yan, hindi ka naman magpapabaya ng ganyan. Ano bang problema mo? Hindi ko naman pinapabayaan eh. Ingat na ingat nga ako. Kahit walang nag-aalaga sa akin. Uuwi ka rito na laging walang gana at iritado. Sinong hindi duduguin sa kaiisip kung anong problema mo? Baka nga ikaw yung may babae dyan eh. Pinagbibintangan mo ako? Bakit? Totoo ba? Nagpapakahirap ako magtrabaho? Tapos pag-iisipan mo ako ng masama? Pwes, kung ganyan lang iniisip mo sa akin, maghiwalay na lang tayo! Padabog na lumabas ng bahay si Egan. Hahabulin sana iyon ng babae. Nang bigla naman siyang duguin, napaupo siya sa sahig. Egan!
Makirot ang tiyan niya, ngunit pinilit niya pa ring abutin ang cellphone sa lamesa para tawagan ang kumadronang si Gemma. Aling Gemma, pakiusap. Pumunta ka ngayon dito sa bahay. Wala pa 2 minuto, pumasok na ang ginang na si Gemma sa bahay nila. Sandaling nagtaka ang babae kung paano nakarating kaagad ang Ali, gayong katatawag pa lamang niya. Ganun pa man, palihim siyang nagpasalamat sa Diyos dahil kahit paano may maaaring makasagip sa kanyang anak. Ikalma mo ang sarili mo. Akong bahala sa inyo, iha. Nanlalabo na ang palingin ng babae, pero pinipilit niyang manatiling gising. Ang nakikita niya, ngiti sa mukha ni Gemma na siyang nagiging dahilan kung bakit ayaw niyang mawalan ng malay. Iha, kailangan mo nang iiri ang bata. Ngayon din. Kahit nanlalabo ang mga mata, buong lakas na umiri ang babaeng si Shalani. Sa mga sandaling iyon, gusto na lamang niyang ibuhos ang lahat ng kanyang pwersa para makita ang kanyang anak. Ayan, sige pa iha. Iri mo pa. Hindi talaga maintindihan ni Shalani kung bakit kakaiba ang ngiti ng Ali. Hindi yun dahil sa nararamdamang tuwa. Pakiramdam ni Shalani, iba ang kahulugan noon. Bagay na mas lalong nagdudulot sa kanya ng kaba at pagkabahala. Maraming salamat, iha. Nailabas mo ang anak mo. Sa mga sandaling hawak na ni Aling Gemma ang bata, tila nawala na ang hilo ng babae. Dahil sa tuwa, natauhan siya at muling luminaw ang paningin. Ngunit nagtataka ang babae dahil hindi man lang niya narinig na umiyak ang bata. Aling Gemma, bakit mo hindi umiiyak ang anak ko? Nakangiting sumagot ang matanda. Masyado pang maaga ang paglabas ng anak mo. Patay na ang anak mong iha. Otomatikong tumulo ang luha ng babaeng si Shalani. Tila ba gumuho ang kanyang mundo sa mga pagkakataon na iyon. Sobrang sakit na ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Hindi niya maiwasang hindi sisihin ang sarili. Lalo pat alam niya sa mga oras na yun na malalaman iyon ni Egan. Mas lalong hindi siya mapapatawad ng lalaki. Pero ayos lang yun. Ang mahalaga, nandito na siya. Hawak ko. Naguguluhan si Shalani sa sinabi ng Ali. Parang hindi man lang apektado ang kumadrona na patay na ang sanggol. Patingin po ng mukha ng anak ko. Kung may kakayahan lamang si Shalani na makabangon, ginawa na sana niya. Kaso, sobrang nangihina talaga siya. Kamay niya lamang ang kaya niyang igalaw. Iha, maraming salamat. Bakit po kayo nagpapasalamat? Namatayan po ako ng anak. Pero bakit parang ang saya-saya niyo? Hindi sumagot ang Ali. Sa halip, pinakita ni Aling Gemma kung paanong alisin ang mga dugo sa katawan ng sanggol gamit ang dila nito para itong asong dumidila ng buto. Ano pong ginagawa niyo? Pakiusap! Huwag niyong babuyin ang anak ko! Sandaling tumigil ang Ali at nanlilisik ang mga matang tumingin kay Shalani. Sino ba talaga kayo? Kumadrona ba talaga kayo? Muling umiti ng malapad ang ginang. Nakita pa ni Shalani ang mga dumikit na dugo sa malaking ngipin ni Aling Gemma. Salamat. Kasi hindi mo na ako pinahirapan, iha. Matagal ko nang hinihintay ito. Sa wakas, nandito na ang pagkain ko. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ng babae. Malagkit at malamig na pawis ang lumabas sa kanyang katawan dahil sa kaba. Namilog ang mga mata ni Shalani. Hindi makapaniwala
Sa kanya lamang napagtanto kung ano si Aling Gemma. Nang makita na ni Shalani na namumula na ang mata ng ginang, parang dinurog ang puso ni Shalani nang harap-harapang kinain ni Aling Gemma ang patay na katawan ng sanggol. Parang may bumarang bato sa lalamunan ni Shalani. Gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas na boses sa kanyang tinig. Habang halos aatakihin na si Shalani sa puso, sarap na sarap naman si Aling Gemma habang inuunti-unti ang sanggol. Para bang normal na karne lamang ang kinakain ng ginang. Sanay na sanay ito. Ni hindi malang iyon nandidiri sa dugo na nagkalat sa bibig nito. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi kita sasaktan. Basta ipangako mo lang sa akin na walang makakaalam nito at walang makakaalam na ako'y isang aswang. Naiintindihan mo ba? Pilit na tumango ang babae. Kahit ang totoo, sobrang natatakot na siya. Ipinigit na lamang ni Shalani ang kanyang mga mata. Naramdaman na lamang niya na umalis na ang kumadro ng ginang. Samantalang si Shalani, naiwang nakahilata, tulalang nakatingin sa kesame at umaagos ang kanyang luha. Makalipas ang halos 2 oras, saka lamang unti-unting bumalik ang lakas ni Shalani. Nagawa niyang makabangon, pero hindi siya umalis sa kanyang kinalalagyan. Umupo lamang siya roon at nakatulala. Hindi alintana ang dugo sa sahig at sa kanyang magkabilang binti. Mga ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang asawa na kahit gabing-gabi na, ang bango-bango pa rin. Sa itsura ng lalaki ay parabang ang saya-saya nito na tipong walang problema sa buhay. Linti ka, Shalani! Anong nangyari sa'yo? Nawala agad ang ngiti ng lalaki nang makita ang mga dugo. Hindi naman makasagot si Shalani. Lutang na lutang pa ang kanyang isipan kahit narinig niya si Egan na sumisigaw. Hinawakan ni Egan ang magkabilang balikat ng babae. Inalog-alog ito at galit na nagtanong. Sabihin mo sa akin, nagpalaglag ka ba? Pinalaglag mo ang anak natin! Napaiyak na lamang si Shalani dahil sa tanong na iyon. Ramdam na kasi ng babae na nagbabaga na ang galit ng asawa. Sumagot ka! Anong ginawa mo? Bakit napakaraming dugo rito? At bakit lumiti ang tiyan mo? Huwag mo kong iyakan! Sumagot ka, Shalani! Ngunit sa halip na magsalita, lalo lamang lumakas ang iyak ni Shalani. Napasabunot lamang ng buhok si Egan sa sobrang inis. Alam mo, mabuti na lang hindi pa tayo kasal. Ganito lang palang gagawin mo. Mabuti na lang talaga. May pagkakataon ako para makalaya sa kabaliwan mo. Magmula ngayon, maghiwalay na tayo. Ayoko sa taong pumapatay ng anak. Pinatay mo ang anak natin! Sa unang pagkakataon ng oras na yun, tiningnan lamang ni Shalani ang kanyang asawa. Baka sa mukha ni Egan ang kawalan ng pagmamahal sa kanya. Kahit isang katiting, wala siyang makitang pagmamalasakit kay Egan. Napatungo ang tingin ni Shalani sa liig ng lalaki. Napansin niyang tila may mga tsikinini ito roon. Naamoy niya rin ang pabambaing pabango mula sa lalaki. Dahil doon, lalong humagulhol si Shalani. Napapailing naman si Egan at padabog na nag-inpakin ng mga gamit. Matagal na ako nagtitiis sa'yo. Ayoko na. Hindi ko na kayang mabuhay pang kasama ang isang baliw na babae. Naglakad si Egan palabas at malakas na isinara ang pinto. Sobrang nasaktan si Shalani sa ikinilos ni Egan. Sobrang layo na kasi nito kumpara sa Egan na minahal niya noon. Halos mabaliw si Shalani sa kaiisip. Tumakbo sa kanyang isipan kung sino ang babae ni Egan.
Tumigil ang pagbatak ng kanyang mga luha nang mapagtanto ang isang bagay. Nagsarado ang kamao ni Shalani. Napalitan ng galit ang kanyang pagginagpis. Kapag nalaman ko kung sinong babae mo, umanta kayo sa akin. Pabulong lang ang pagkakasabi nito ni Shalani. Ngunit madiin at punong-puno ng pagkamuhi at galit. Mabilis na lumakad ang mga oras. Kalmado lang ang kalooban ni Shalani. Sa mga nangyari, mabilis niyang natutunang gawing manhid ang kanyang sarili. Hindi pa man niya tanggap ang nangyari, ang pagkawala ng kanyang anak, ang pakikipaghiwalay ni Egan. Pero dahil sa hinala niyang may babae ang kanyang asawa, nabura ang sakit sa kanyang kalooban. Dahilan para kumilos na lamang siya na parang walang nangyari. 11:00 ng gabi, saka lamang naisip ni Shalani na linisin ang natutuyong dugo sa sahig. Narinig niyang papalapit si Berto dahil alam nito ang mga yabag ng bakla. Hello, I'm back, Renang Juntis. Oh, what the hell? Sisi! Nagulat si Berto nang makitang lumiit ang tiyan ni Shalani. Nakita rin ito ang dugo sa sahig. What happened? Halos iyak na rin ang bakla habang sinusuri ang mukha ni Shalani. Wala nang bata. Inilabas ko siya kanina. Patay na. Kinuha ng aswang. Iniwan ako ni Egan dahil doon. Pag-isa na lang ako. Kasywal at kalmado lang ang pagkasabi ni Shalani. Wala na itong reaksyon sa mukha na parabang napakadali na lang sabihin ang mga bagay na iyon matapos ang mga pangyayari. Ano? Seryoso ka ba, Sisi? Muling sinigurado ni Berto kung totoo bang dugo ang nasa sahig. Pagbalik niya ng tingin kay Shalani, tumulo na ang luha nito habang nakatingin sa malayo. Pero wala pa ring emosyon ang mukha. Ang tanging na lamang nagawa ni Berto, yakapin ang babae. Walang iya! Sana karmahin sila! Huwag ka mag-alala, Sisi. Nandito ang Kes. No, kitang iiwan. Tahimik lang si Shalani. Naging tipid ito na magsalita mula nang mawala ang kanyang anak. Bakas na bakas din sa itsura ng babae ang sobrang stress. Para na itong tumanda ng 5 taon dahil sa itsura nito. Lumapang ka lang, sis, ha? Uuwi muna ako sa Baler. Kukuha lang ako ng food natin. Sabay tayong lalamon to the max, okay? Bago umalis ay niyakapan ni Berto si Shalani. 5 minuto pa lang na nakaalis si Berto. Biglang pumasok ng bahay si Egan. May nakalimutan itong kunin sa kwarto pero hindi iyon tiningnan pa ni Shalani. Nag-iwan na lang ako ng pera sa kwarto. Pamasahe mo, pabalik na Maynila. Alis na ako. May lumitaw na ideya sa utak ni Shalani noong mga oras na yun. Bigla siyang ginanahan. Palihim niyang sinundan ang kanyang asawa. Gusto kasi niyang malaman kung saan iyon pupunta. Malakas kasi ang kutob ni Shalani na may ibang babaeng pupuntahan si Egan. Nang gabi na yun, madilim na madilim sa daan dahil nagkataon na nasira pa ang ilang mga poste ng ilaw. Kaya naman, kampante lang ang babae na hindi siya makikita ni Egan. Wala na ring pakialam pa si Shalani kung makakasalubong niya ang aswang. Mas gusto niya pang magpakain sa aswang kesa ang mabuhay pa. Halos kalahating oras din ang ginawang pagsunod ni Shalani. Napalayo na sila sa kanilang lugar. Napatigil ang babae nang makita niyang pumasok na sa isang bakuran ang lalaki. Sinigurado ni Shalani na doon nakatira ang babae ni Egan.
Maingat siyang lumapit at sinigurong walang makakakita sa kanya. Maya-maya lang narinig na ni Shalani na may sanggol na umiiyak sa loob. Lumapit pa siya hanggang sa nasa tapat na siya ng bintana. Ang tagal mo naman! Iyak na nang iyak ang anak natin kaya hintay sa'yo, no? Naiwanan mo na ba ng pera yung babaeng yun? Para naman makaalis na yun at kami naman ang titira doon. Iniwanin ko na ng pera pero hindi ko alam kung kailan yun aalis. Matigas ang ulo nun eh. Hayaan na muna natin. Kakaiba rin yung babae na yan no? Paano niya nagawang ipalaglag ang bata? Kamo hindi sa akin yun kaya niya ginawa yun. Ang yabang. Yung bata na yan, akin ba talaga yan? Ano ka ba? Siyempre sa'yo. Sa'yo lang naman ako nagpapabururot lagi Naniniguro lang. Nga pala kapag nakuha yung sahod ko, bumili ka ng pangangailangan ng baby natin ha. Kaya mo na ba? Baliw ka ba? Siyempre hindi pa. 2 linggo pa lang akong nanganak. Bawal akong mabinat. Ako na nga lang bibili para naman sa inyo ni baby. Nagtawanan pa ang dalawa. Nagsarado naman uli ang kamao ni Shalani. Kahit hindi niya pa nakikita ang mukha ng babae, labis-labis agad ang galit na kanyang nararamdaman. Hindi niya inaakala, bukod sa kanya, may iba pa palang inanakan si Egan. At ang masakla pa, mas nauna pang nabuntis ang babaeng iyon kesa sa kanya. Tumulo naman ang luha ni Shalani, pero dahil iyon sa sobrang galit, sa oras na yun, itinatak niya na sa kanyang sarili na hindi siya papayag na maging masaya ang dalawa. Dapat maging miserable din ang buhay ni Egan, pati na ng babae niya, katulad ng nangyari sa kanya. Walang hiya ka, Egan. Ipinapangako ko. Yan ang huling tawa niyong dalawa. Hindi pwedeng ako lang ang mawala ng anak. Hindi pwede. Wala kayong karapatan na maging masaya. Wala. Parang masisiraan ng bait si Shalani noong mga oras na yun. Nakatago lamang siya roon. Halo-halo ang mga pumapasok sa kanyang magulong utak. Bumabalik ang lahat ng mga alaalang masaya na akala niya ay totoo. Yun pala, may iba ring kinasisiyahan si Egan. Umalis na muna si Shalani. Sapat na para sa kanya na malaman ang totoo at ang kanyang hinala. Ipinagpaliban na lamang muna niya ang kanyang binabalak. Ang mahalaga, alam niya na rin kung saan nakatira ang kabit ng kanyang itinuturing na asawa. Mag-aalauna na nang makabalik si Shalani sa kanyang bahay. Natagalan pa ang babae dahil sa bagal nitong maglakad. Pagpasok niya sa bahay ay naiwan ang mga pagkain sa lamesa na mukhang ang baklang si Berto ang naghanda. Malamig na ang sinigang at kanin. Ilang oras na rin kasi ang nakalilipas. Umupo ang babae sa tapat ng hapagkainan. Biglang dumating si Berto na sobrang stress sa kahanap sa kanya. Magulo ang buhok ng bakla na dati ay tuwid na tuwid. Diyos ko! Saan ka pa gumorang ating ka? Na-stress ng bangs ko. Kapapind out sa'yo. Kiloko bolo ko. Kala ko ano na nangyari sa'yo. Maluha-luha pa si Berto habang nakatayo sa harapan ni Shalani. Sis Lapard, nandito kids. May kasama ka pa. Sasamahan kita ha. Hanggat maging maayos ka. Kaldag pa sis. Walang susuko. Tumangulang si Shalani at sumandok ng konting sabaw sa sinigang. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin, Berto. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob, ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Kahit parang kailan lang tayo nagkakilala, iba ng impact mo sa buhay ko, no? Pakiramdam ko, naranasan ko ulit na magkaroon ng kapatid na mas bata pa sa akin.
Kaya sana huwag kang susuko ha. May pag-asa pa. Hindi kay Egan umiikot ang mundo mo. Gagawa ka ng bagong mundo na wala ang hayop na yun. Okay? Kumain na tayo. Gutom na ako. Salamat sa sinigang. Naku, mabuti na nga lang. Hindi ka maarte. Sinigang lang kasi ang nose kong iluto. Sabay bang kumain ang dalawa? Naging kasyual at tahimik lang sila. Hindi kagaya ng dati na maingay na nagkukwentuhan sila. Ramdam na ramdam talaga ng baklang si Berto ang malaking pagbabago kay Shalani. Ganun pa man, inintindi na lamang ni Berto iyon para mas mabantayan pa ni Berto ang babae. Minabuti nitong samahan na lamang si Shalani sa pagtulog. Pero dahil sa pagod, agad na nakaidlip ang bakla. Wala itong kamalay-malay na muling lumabas si Shalani. Dakong 3:00 na ng madaling araw. Dala ni Shalani ang cellphone niya. Nagpadala siya ng mensahe kay Aling Gemma. Wala siyang pakialam kung aswang iyon. Wala na siyang kinatatakutan. Patawad, Berto. Pero kailangan ko itong gawin para sa ikatatahimik ko. Lumingon-lingon pa siya sa kanilang bahay bago ito umalis. Malamig na sa daan at may bahagyang hamog na rin. Noong mga sandaling iyon ay nilalagnat na rin siya. Pero maging ang sakit ay hindi niya na maramdaman. Para bang nasanay na lamang siya. Kumbaga, hinihintay na lang din ni Shalani kung kailan siya babagsak. Pinuntahan niya ang kinaroroonan ng babae ni Egan. Bukas pa ang ilaw sa loob, pero tahimik ang buong paligid. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng bahay. Alam niyang naroroon pa si Egan sa mga oras na yun. Kaya naman, nakaisip siya ng paraan para makapasok. Kumuha siya ng bato at binato niya ang gilid ng bahay. Yero ang dingding noon, kaya maririnig talaga ang kalabog. Mga ilang sandali lang, nakita na ni Shalaning lumabas ang dalawa. Si Egan at ang babae nito, pareho pang nakapangtulog. Pumunta ang dalawa sa gilid ng bahay. Tiningnan kung ano ang nangyari. Habang naruroon sila Egan, desperadang tumakbo si Shalani papasok ng bahay. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Nakita niya agad ang sanggol sa duyan. Kinuha niya iyon at dali-daling lumabas uli. Bago siya makaalis, ay pabalik na sila Egan. Nakita siya ng dalawa na noong mga sandaling yun ay natataranta. Hoy! Bitiwan mo ang anak namin! Ang lakas ng loob mong sabihin na anak mo ito. Samantalang ayaw mo ngang maniwala na anak mo ang dinadala ko. Pinalaglag mo ang bata! Nakunan ako. Nakunan ako dahil sa'yo. Dahil sa kapabayaan mo. Habang nanghihina ako, ikaw naman, masaya sa ibang babae. Nakuha mo ba talaga akong ibahay at anakan kahit nagkaanak ka na sa iba? Kaya pala ayaw mo akong pakasalan kasi taksil ka. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Huminaon ka! Huwag mong idadamay ang batang yan! Wala siyang kinalaman sa kasalanan ko sa'yo! Manluloko na! Manggagamit! Wala kang puso! Hinayaan mo na lang na magdusa ako ng ganito. Kaya hindi ako papayag na magkaroon ka ng pamilya! Sinira mo ang pamilya natin! Sisirain ko rin ang pamilya niyo! Bitiwan mo yung anak ko! Bruha ka! Tinapunan ng masamang tingin ni Shalani ang babae. Nakikita pa lang niya ang mukha noon. Nag-aalab na ang kanyang galit. Ikaw babae! Gusto kong maramdaman mo kung anong eksaktong naramdaman ko nang mawalan ako ng anak. Itong baby mo, ibibigay ko ito sa aswang kagaya ng nangyari sa namatay kong anak.
Tila ba baliw na tumatawa si Shalani, maging si Egan ay kinilabutan na rin. Shalani, nakikiusap ako sa'yo! Bitiwan mo ang bata! Subukan mo lumapit. May dala akong patalim. Sige! Huminto si Egan, naiyak na lamang ang babae. Tila naputol ang sungay ng kabid at nagawa nitong lumuhod sa harapan ni Shalani. Hindi niyo ako makukuha sa iyak at pagluhod. Dahil wala na rin namang may pakialam sa akin. Noon ako ang umiiyak. Diba, Egan? Shalani, makinig ka sa akin. Oo, niloko kita. Pero kasi, ikaw naman ang nagpumilit sa akin na magsama tayo, di ba? Nagpabuntis ka sa akin nung malaman mong ayoko sa'yo. Tinali mo ko at pinarsa mo ko magsama tayo. Shalani, kasalanan mo rin ang lahat, di ba? Hindi hahantong sa ganito ang lahat ko. Manahimik ka! Ikaw lang ang may kasalanan ng lahat ng ito at hindi ako! Kung una pa lang ay hindi ka nagloko, hindi ako magkakaganito! Unti-unti nang umatras si Shalani. Subukan niyong sumunod! Masasaktan tong hawak ko! Sige! Napatigil si Egan at ang babae. Gustuhin man ng mga ito na kunin ang sanggol, ngunit natatakot din sila sa kutsilyong hawak ni Shalani. Wala silang nagawa, kundi hayaan na lamang na makaalis ang babae. Samantala, sa kalagitnaan ng kagubatan ay bitbit ni Shalani ang batang iyak ng iyak. Mabilis ang ginagawang pagtakbo ni Shalani. Wala siyang nararamdamang pagod. Kahit ilang beses na siyang nakatapak ng matutulis, hindi niya nararamdaman ang sakit. Nang makalayo na siya, huminto si Shalani sa gilid ng ilog. Kinarga at pinatahan niya ang sanggol na nahimik naman din kaagad ang bata. Ang malas mong bata ka. Si Egan pang naging tatay mo. Humalakhak ng tawa ang babae. Naghahari ang tinig niya sa buong ilog. Kung may makakakita lamang sa kanya ng mga oras na yun, iisipin na isa siyang baliw. Pero kung tutuusin, ganun na rin lang naman ang kahantungan ni Shalani. Hindi na ito ang dating masayahin, palatawa, mahiyain at mainhin. Isa nang patapo na Shalani ang kanyang bersyon. Maya-maya pa'y nakaisip na si Shalani na maglakad uli. Pupuntahan niya ang lugar na sinabi niya kay Aling Gemma. 4:30 nang makarating siya sa bahay. Abandonadong daan iyon, kaya wala nang makakakita pa roon. Umupo si Shalani sa gilid. Hinawakan pa niya ang mga ugat na gumagapang sa semento. Ang tagal naman ng ali na yon. Paglingon niya sa paligid, nakita niya si Aling Gemma. Nagugulan pa ang ali kung bakit may dalang sanggol ang buntis na biniktima niya. Di ba patay gutom ka? Eto, pagkain. Normal lang ang pakikipag-usap ni Shalani na parabang hindi nito alam na aswang si Aling Gemma. Nakipagkita ka sa akin para ibigay at ipakain lang sa akin ang sanggol na yan? May naiisip ka pa bang ibang dahilan? Kaninong anak yan? Kanino mo yang kinuha? Anak yan ng asawa ko, pero sa ibang babae. Agad na kinuha ng ali ang sanggol. Inamoy-amoy niya iyon. Muling lumapad ang ngiti ng ali. Lumitaw naman ang malalaki nitong ngipin. Gumaganti ka sa kanila. Ganun ba? Oo. Ang bango-bango ng batang ito. Sa palagay ko ay magtatatlong linggo pa lang ito. Sobrang linis at sariwang-sariwa pa. Sandali, anong gusto mong kapalit? Gusto mo kong mamatay kasi kinain ko ang anak mo? Umiling lang si Shalani. Gusto kong isunod mo ang babae ng asawa ko. Ayokong mamuhay silang magkasama. Tumawa ang ali ng malakas. Halakhak.
na hindi napigilan ni Shalani na mapatawa na lang din. Ngunit natigil ang pagtawa ni Shalani nang mapansing tila nagbagong anyo si Aling Gemma. Maraming salamat sa napakasarap na umagahan. Pangako, susuklian ko itong ginawa mo. Naglakad palayo ang matanda, dala-dala ang sanggol na iyak ng iyak. Napahiga na lamang si Shalani sa semento. Nakatingin siya sa kalangitan, sa mga bituin. Sinabi niya sa mga iyon na kahit kailan, hindi siya magsisisi sa kanyang ginawa. Kalaunan, nakatulog na lang si Shalani. Tinatamaan na si Shalani ng araw. Nang ibulat niya ang kanyang mga mata, tumayo siyang naglalakad. Malapit lang ang tulay sa kanilang lugar, kaya ilang minuto lang, nakauwi na rin siya sa kanila. Pagdating niya roon, nakaabang na si Berto. Mukhang hindi rin iyon nakatulog ng maayos. Ay, naku sis, nangyari? Bakit ganyan ang ayos ng fest mo? Ha? Ano nangyari? Tulala ang babae at sumilay na lang ang galit sa mukha nito. Nagtaka naman si Berto sa mga sandaling yun. Naiintindihan agad ng bakla na hindi normal ang kanyang kaibigang si Shalani. Oh Diyos ko, bakit ganito Oh Lord, mabait na person naman ang babaeng iti. Why here? Bakit hindi na lamang sa Eka? Masama at walang manners. Kaibigan ko pa. Naiyak na lamang si Berto habang yakap si Shalani. Tumawa-tawa na lamang ng mahina. Pinapasok na lang muna ni Berto ang babae. Binihisan nito si Shalani para magmukhang tao uli. Kaso nga lang, biglang may dumating na mga pulis. Hinanap si Shalani kasama ng mga pulis si Egan at ang babae. Sir, ang babaeng yan ang tumangay sa anak namin! Baliw yan! Walang ano-ano'y dinakip si Shalani. Nakulong si Shalani sa salang kidnapping. Pero kahit na anong gawin ni Egan, hindi na rin maibabalik ang nawawala nilang anak ng babae niya. Makalipas ang isang buwan, naging regular ang pagdalaw ni Beto kay Shalani. Mula nang mailipat ang babae sa mental hospital, mas dumalas na ang pagpunta ni Berto dahil mas malapit lang iyon sa kanilang barangay. Sis, kumusta ka na dito Kumakain ka ba ng maayos? Hindi na sumagot si Shalani. Nakatulala na lamang ito sa itaas. Huwag kang mag-alala, sis. Kapag magaling ka na, kaharapin nating magkasama ang hamon. Pagaling ka, ha? Nang matapos na ang oras ng pagdalaw, napabuntong hininga na lamang si Berto. Minabuti niyang hindi na lang sabihin ang nangyari sa babae ni Egan. Walang kaalam-alam si Shalani na pinatay na pala ng aswang ang kabit ng dati niyang asawa. Walang kasiguruhan kung kailan makalalabas si Shalani, kung kailan ito gagaling. Ganun pa man, hindi iyon pinababayaan ni Berto. Nananatili si Berto sa tabi ng babae kahit kailan. Hindi ito nang iwan dahil para kay Berto, isa siyang nag-iisang tao na dapat ay iniintindi, ang babaeng si Shalani. Wakas.